Depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach and you can have one-on-one coaching with Coach Bays, your dating. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Hi, it's me, Coach Kim from Philippine Dating Coach. Hello sa mga nakakilala sa akin dyan out there at sa mga nabigyan ko ng mga advice. And hi sa mga hindi pa nakakakilala sa akin. By the way, isa ako sa mga kasamahan ni Coach Bays at nagtatag ng channel na ito. Dahil nga sa kadahilan ng super busy ni Coach Bays, I just want to share these 3 things to you guys. We know for a fact that there's a lot of unexpected things happen in our lives. Ito yung mga bagay na nagbibigay stress sa buhay natin ngayon. At isa dito ang paborito ng lahat, ang breakup. Hey, I know. Alam ko na alam mo ang feeling nito kaya ka nandito sa channel na ito. It really hurts. Kaya kung hindi ka makatulog, makakain, at makapagtrabaho ng maayos, no worries, it is quiet normal naman. Hindi naman tayo manhid para hindi makaramdam, lalo na kung nag-invest ka ng matagal sa taong iyon. So sa breakup, lagi natin naririnig ang mga salitang move on and forget. Yes, I know at nag-agree naman ako dito. Pero for me, hindi ito sapat. May mga bagay tayong madalas nating hindi nagagawa kaya hindi tayo makamove on o kaya hindi bumabalik ang mga excess natin. Ano ito? Yung self-value. Somehow kasi hindi naman lahat sa ex ang sisi. Baka kasi nasa iyo din. Masyado tayong nagpabaya sa sarili, physically, behaviorally, emotionally, at spiritually. Kasi nagiging komportable ka kasi ang tagal-tagal nyo na. Sabi nga, everything can change. So, I'll make you some analogy. Parang cellphone lang yan na nabasag ang screen. Siyempre, kapag mataas ang value ng phone na yon, siyempre manghihinayang ka at gagawa ka ng paraan para mapagawa lang ito. Pero kung mababa lang halaga ng phone, siyempre hindi ka na manghihinayang. Maski ako, baka bumili nga na lang ako ng bago. Same thing in relationship. Kapag bumaba na ang impact natin or value natin, mas mataas ang chance na maiwan tayo sa ere. Don't get me wrong. I'm not saying na magmukmuk ka sa tabi at sisihin mo ang sarili mo sa paghihiwalay ninyo. I just want to remind you these 3 things na gawin mo to increase your value para naman magkaroon tayo ng big impact sa kanila. Alam mo yon, makaramdam man lang sila ng panghihinayang. Let's start. So number 1, give respect. What? Seriously? Wait, don't get me wrong ha. I'm not saying na pagkatapos ng dinisrespect ka, bibigyan mo siya ng chocolate, flowers, kotse, bahay at lupa. No. Hindi yun ang respeto na sinasabi ko. Hindi yan ang kasagutan para mapataas ang value natin. But, ibigay mo ang space o kalayaang gusto niya. Kahit ito ay napakasakit sa atin, in order for you to grow and make you stronger, irespeto mo ang desisyon niya. Why? Giving respect to him or her decision is actually you are showing your strength na sa kabila ng kasakitan na ramdaman mo mula sa kanya ay nagawa mo siyang palayain. And the easiest way to gain respect is to give respect. And this kind of behavior na gusto kong magkaroon tayo to increase our value, yung tipong kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay, hayaan mong ma-realize niya kung sino ba talaga ang nawalan. If they want to live, then go. And then number 2, exit with dignity. Dignity, ito minsan napapansin ko na wawala sa atin before or after breakup. Napansin ko karamihan sa mga naging clients ko, karamihan na, hindi ko naman nila lahat. Kaya nilang magpakamanhid, kaya nilang magpakamartir, yung tipong ma-please lang si ex, gagawin nila lahat kahit alam niyang pawala na si ex. Come on. Where is your dignity? Alam ba nating the more na pinipilit natin ang ating sarili sa taong ayaw na sa atin, the more na inilalayo natin sila. So know your worth. Sabi nga, you must find the courage to leave the table if respect is no longer being served. And dignity actually is a move that works on your favor. Kasama na dyan ang pagrespeto sa sarili, pagtanggap sa mga nangyari, at para ipakita sa kanya na kaya mong sumaya kahit wala siya. So, dignity is a power to increase our value or pagkakaroon ng impact sa kanila. And then lastly, of course, make a change. Of course, hindi ito mawawala.
If you want to increase your value, make a change, not from worse to worse, but from worse to better. I'm not saying na mababa tayong nilang o wala tayong halaga. Dahil sila nag-insist ng breakup, ganun ang tingin ng mga exes natin sa atin. Hindi ganun kabigat ang impact natin, kaya ang bilis nilang bumitaw. So make a change, behaviorally, physically, emotionally, mentally at spiritually. Reboot yourself, reconnect to yourself, focus on your self-transformation and improvements. So, hindi ko sinasabi na puntahan mo si ex para sabihan na magbabago ka na or magpapansin sa kanya. Now, if you want to really make sure that your ex remembers you as being worthy of love and honor and respect, we have to deliver those things to them. Thanks for watching.